Magandang araw! Nandito muli ako upang sagutin ng ilang mga katanungan na pumapaksa naman sa pagpoproseso ng mga impormasyon para sa komunikasyon. Ang kategorya ng batis o ang hanguang impormasyon ay may apat na kategorya. Ang una ay ang hanguang primarya kung saan ito ay tinaguriang orihinal na materyales na nagbabase o pinagbabasehan ng mga pananaliksik at ang mga detalye nito ay mga nakabatay sa panahon at sa mga taong pinapaksa. Ang hanguang sekundarya naman ay ang paglalahad ng mga impormasyon na karaniwang ginagamit naman nito ang hanguang primarya upang pagtibayin, pakatotohanan at suportahan ng hanguang primarya ang mga impormasyon na inilalahad ng hanguang ito. Upang mas maunawaan ay inilapat ko ito sa ganitong konteksto. Ang hanguang primarya ay ang paglalahad ng isang tao ng mga pangyayari na siya na mismo ang nakakita. Ang hanguang sekundarya naman ay ang paglalahad ng isang tao ng pangyayari na nabalitaan lamang niya o isinabi lamang sa kanya ng iba. Ang hanguang tersyarya naman ay karaniwang ginagamit para sa mga pangkalahatang mambabasa. Ito ay ginagamit para mas maunawaan o mas maging pamilyar ang isang mambabasa sa isang paksa o sa isang impormasyon. At ang panghuling hanguan ay ang hanguang elektroniko. Ito naman ay mga impormasyon dito ay karaniwang may impluwensya ng internet. Si Turbian ay nagmungkahi ng ilang mga paraan na magagamit para maproseso natin ng impormasyon. Ang una ay ang humanap ng mga pamalit para sa mga hindi available na mga hanguang primarya. Ang pangalawa ay ang alamin ang mga naisulat na ng iba tungkol sa topic o sa paksa. Ang pangatlo ay tumuklas ng mga modelong magagamit para sa pagpapalakas ng argumento. Ang ibig sabihin ng modelo ay ang mga estilo sa pagsusulat ng argumento. At ang panghuli naman ay ang tumuklas ng mga taliwas at ibang punto de vista dahil ang pagkukumpara ay makakatulong sa iyo para maging mas malakas ang iyong argumento. Masasabi lamang na ang isang impormasyon ay may reliabilidad kung ito ay sumasagot sa mga katanungang ito. Ang una, ang hanguan ba ay inilathala ng mga reputableng tagalimbag? Ang pangalawa, ang artikulo o libro ba ay mga peer-reviewed? Ang pangatlo, ang mga author ba ay mga reputableng scholar? Pang-apat, kung ang hanguan ay makikita sa online lamang, ito ba ay ni-sponsoran ng mga reputableng organisasyon? Panglima, ang hanguan ba ay reliable? Pang-anim, ang hanguan ba ay napapanahon? Pangpito, kung ang hanguan ay sa artikulo o sa aklat nakikita, ito ba ay may bibliografiya? Pangwalo, kung ang hanguan ay makikita sa website, maingat ba nitong tinatalakay ang paksa? Pangsyam, ang hanguan ba ay positibong ni-review? At pangwalo, madalas o lagi bang sinasite ang hanguan na impormasyong ito? Ang isang impormasyon ay ibinubuod lamang sa tuwing o sa pagkakataong ang isang impormasyon o detalye mula sa isang hanguan ay iuulat o ilalahad. Ang pagbubuod ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasaklaw lamang ng mga mahahalagang punto na konektado at mahalaga para sa argumento. Dahil ang isang buod ay mas maikli kaysa sa orihinal na teksto, gayunpaman ay mas nauunawaan at naiintindihan ito ng mga mambabasa dahil ito ay siksik pa rin sa mga kaalaman at hindi tinatanggal ang mga krusyal na detalye. At magiging katanggap-tanggap ang isang buod kung ito ay mas maikli kaysa sa orihinal na teksto at isa pa ay masiksik sa kaalaman at hindi nababago ang ideya na nakapaloob sa orihinal na teksto. Ilalatag natin ng maayos ang isang impormasyon kung ito ay mapipicture natin sa isip at magagawa lamang natin ito kung ating itong gagamitan ng graphic organizer. Meron tayong iba't ibang uri ng graphic organizer at may kani-kanila din itong mga gamit. Halimbawa na lamang nito ay ang KW chart kung saan ito ay ginagamit upang malaman natin kung ano ang alam na natin, nais nating malaman at ating natutunan. Ang sunod ay ang Venn diagram kung saan ito ay pamilyar na tayo dito. Ito ay ating ginagamit sa pagkukumpara upang malaman natin ang pagkakapareho at pagkakaiba ng isang paksa. Ang pangatlo ay ang story pyramid. Ang story pyramid naman ay ginagamit para sa banghay upang mailahad natin ang mga mahalagang pangyayari kasama ng tagpuan at ang tauhan. Meron tayong magkakapareho ng gamit dito.
pero meron silang mga pagkakaiba. Ito ay ang story sequence, story ladder at timeline. Ito ay pare-parehong ginagamit upang pagsunod-sunurin o paglalahad ng mga pangyayari simula sa una hanggang sa huli. Ang pagkakaiba lamang, ang story ladder ay ginagamit para sa anyong hagdan o ladder. Ang timeline naman ay kasaklaw naman ito ang mga panahon kung kailan nangyari ang isang mga pangyayari. Ang panglima ay ang cluster map. Ang cluster map naman ay ginagamit upang magbigay ng mga sentral na ideya, paglalahad ng isang sentral na ideya at nakasaklaw dito ang mga pangsuportang mga konsepto o ideya. Ang concept map naman ay upang ilarawan ang mga kaugnayan ng konsepto at idea. Ang flowchart naman ay ginagamit para ilahad ang mga proseso at hakbang sa isang paksa o sa isang mga hakbangin. Ang sunod naman ay ang cause and effect chart. Ito naman ay ginagamit para ilahad ang impormasyon na kasaklaw ang sanhi at bunga. Ang problem at solution naman ay ginagamit upang ilahad ang mga impormasyon na kasaklaw naman ang problema at solusyon. Ngayon, ang organizational chart naman ay ginagamit upang maglahad ng mga impormasyon ng hierarkiya sa organisasyon. At ang panghuli naman ay ang main idea and details chart kung saan ito ay ang paglalahad ng mga impormasyon na nakaayos sa itsurang outline o balangkas. Sa pagsusuri ng impormasyon ay nangangailangan ng kritikal na pag-iisip at mapanuring pag-iisip. Merong mga iminungkahi si Holland upang maisagawa ito. Ang una ay ang hinga ng ebidensya ang sinumang naghahangad ng claim. Ang pangalawa ay maghanap ng mga natuklasan ng mga naunang fact-checker. Ang pangatlo ay i-google. Pang-apat ay maghanap sa deep web. Pang-lima ay maghanap ng mga ibang ekspertong may ibang pananaw. Pang-anim ay magbasa ng aklat at ang pang-pito ay sagutin ang katanungang may iba pa ba.